Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon marin tayong isang ubin, walk-in lang ito rito, at ang pinaka-complain dito ng may-ari ay yung pindutan niya ayaw na raw gumana. At may tumingin na nga rito, ito kalas na rito nung dinala sa akin, ayan na siya. At ang sabi ay ito raw ang papalitan. Ngayon naghahanap siya nito, ay wala naman siyang mahanap nito, kasi ang pagkaalam ko mga ganitong keypad niya sa service center ka lang makabili nito eh. Kaya lang yung brand nito ay iwan ko kung may service center nito rito, kasi minsan ko na-encounter ito Samsung. Sabi ko ibalik nyo na lang sa Samsung para mapalitan ng keypad, kasi kadalasan ito talaga yung inaamag kasi ito, lalo na kung matagal na hindi ginagamit. Bihira lang naman kasi gamitin to eh. Ito dala-dala niya nga rito to. Sabi niya kung pwede raw gawa ng paraan. Ayan, ito na yung kanyang board. Ngayon subukan niya nating i-check ito kung talagang may open na linya rito. Ayan na, nandito na yung pinaka-keypad niya. Ngayon ang gagawin natin ay ititis nga natin kung talagang may open tong kanyang mga circuit dito. Ngayon isa tayo dito sa pinaka-itaas niya dito. Ngayon sundan natin tong linya na ito. Baser lang natin yung ating tester. Ayan, ito pala yung ating tester oh. Sinit ko lang siya sa baser para hindi na tayo titingin sa pointer niya, maririnig na natin. Ayan, sundan natin tong pinakalinya na ito. Ito, ayun, mayroon siya hanggang dito siya eh. Ayan, ngayon yung pangalawa, good yung una. Baka mamaya hindi naman itong keypad yung problema nito. Malalaman natin pagka gumana to lahat, baka yung board lang may problema. Ayan, ito siya. Ito wala tong linya. Ayan, tapos pumunta pa siya rito. Ito pangalawa, open siya eh. Ulitin niya natin ulit. Wala talaga. Dito mayroon. Parang dito lang ang putol niya eh. Pagdating dito wala na. Kaya lang kasi hindi naman nahihinang to eh. Ito parang may cruded nga dito banda. Ngayon itong pangalawa, tingnan natin. Pangatlo pala. Pangatlo ito. Ayan, good. Good siya. Ito pang-apat. Ito wala. Ayan, iwan ko ba bakit ganito na yung mga pindutan ngayon. Dati hindi ganito eh. Ito, tingnan natin to. Ito wala rin eh. Ilaw tumunog kanina. Ayun, mayroon na. Itong last, ito siya. Haba nito. Ito siya. Ito, wala rin. Ito mayroon. Wala rin ito. Ngayon ko, keypad nga talaga ang may problema. Ngayon itong kanyang pinaka mainboard ay convert na lang natin sa ganitong klaseng pagtiyagaan natin itong gawin. ganitong klaseng switch yung ginagamit natin sa mga TV. Ay, kalaglagan na.
Ngayon pag nagawa natin to, madali na lang tong palitan at saka tagal to bago masira. Marami ako rito eh. Ang ano nga lang nito, tiyagaan lang talaga. Siyempre susundan natin yung mga circuit na yan, i-connection natin yan, tapos itatap natin dito sa socket nya. Ngayon ang gagawin natin ay tatanggalin na natin tong pinaka board nya para ma-install na natin. Barinahan natin tong pinakaharap nito para ma-install natin sa ilalim yung pinaka switch nya. Ayan na, na-install ko na. Hindi ko na sa inyo pinakita kasi ang tagal talaga. Ngayon i-demo ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Bali drill lang, binutasan ko ito. Ito sa gitna ko nga nabutasan kaya hindi nakita yung number eh. Ngayon nag-adjust ako rito, sa baba ko na lang siya binutasan para makita yung number. Pero ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, kamali ako rito, dapat dito banda sa baba eh. Pero sabihin ko na lang sa may-ari, kabisado naman siguro niya yung mga number dito. Ngayon ayan na, drinil ko siya. Tapos ayan, lahat yan pinaglalagyan ko. Yan. Yan, dami. Kaya nahirapan ako sa connection nito. Ang tagal, i-explain ko na lang sa inyo. Ngayon nandito na. Bali na-i-connection ko na siya. Ayan. Dito ko rin siya tinap sa ilalim ng ating socket. Teka. Ayan oh. Yan. Bali ang ginawa ko ay sinundan ko lang yung mga connection nito. Nag-umpisa ako rito sa number 1, tapos sinundan ko lang. Tapos sinundan ko lang itong mga connection nito. Yan, sinundan ko lang. Ayan na siya. Ayan oh. Bali tap dyan, tap dyan. Tapos yung pinaka partner niya ito nabutasan ko kasi nga naisalpa ko ron sa barina eh. Pero yan din ang sinundan ko. Yan, kagaya nito, tap din dito. Bali isa lang siya kasi yung kapartner niya sa kabila to eh, sa kabilang side to eh. Hindi, kasama pala ito. Bali yung kabilang side dito, dahil magkadikit sila ng ganyan. Ganyan. Magkadikit ng ganyan yan eh. Tapos yan ang magkukontak eh pag prenis eh. Yan. Bali ang tagal ko tong ginawa, halos 2 oras to ah. Ngayon ayan na yung pinaka mga circuit nya, pinagsusundan ko lang. Tapos kunik ng mga wire. Yan. First time ko lang itong ginawa, pinagtiyagaan ko kasi nga sabi ng may-ari kung pwedeng gawa ng paraan eh. Karamihan sa mga ganitong keypad ang problema, hindi ko tinanggap. Pinababalik ko sa may-ari kasi matrabaho siya eh. Pag kailangan mo talagang pagtiyagaan. Ngayon ang gagawin na lang natin dito ay sasauli na natin to at titingnan natin kung tumama ba yung ating mga koneksyon. Importante lang naman dito ay ito kasi yung relay, ito yung pinaka-trigger niya para mag-on eh. Ito yung kinakamad ng kanyang pinaka-memory para mag-on to. Ngayon depende sa setting kung ilang seconds siya bago mag-off. I-off nitong pinaka ano niya, auxiliary, tapos mag-off yung ating relay, mag-off din yung ating ano, yung ating oven. Ito nga palang sa mga baguhan natin, kasi nadali na rin ako nito eh. Hindi ko alam na high voltage pala to. Akala ko ordinary lang ito. Kasi baguhan ako, may first time akong nag-ayos ng ganito. Muntik lang ako makuryente rito eh. Hindi ko alam na high voltage pala. Kaya sa mga baguhan natin, ingat-ingat kayo sa paggawa ng mga ganito kasi high voltage yung pinaka heater nito. Kailangan talaga nito, huwag nyong hawakan pagka gumana na siya kasi nandito galing sa transformer yan eh, yung pinaka high voltage nya. Ayan lang, at isauli na natin to. Titingnan natin kung nasa ngayon, kung hindi tumapat ayusin uli natin. Pero pinagsusundan ko, yun ang connection nya eh. Titingnan natin, pag nagkamali ako mayroong push button dyan na hindi gumana eh. Ayan na, at ibubolt na natin to. Ayan, tsagaan lang to talaga.
Kasi sa service center papalitan na nila ng keypad yan eh. Hindi na nila to nire-repair eh. Tatanggalin lang nila yan tapos papalitan ng keypad, okay na yan eh. Di kagaya noong araw, manual yung pinaka-timer nya. Yung pinipihit lang, yung parang sa ano, sa washing machine. Ganun lang eh. Noong araw yung ano ng mga oven. Ay ngayon, karamihan ngayon sa nakikita ko, puro ganito na yung ano niya, pindutan eh. Kaya kapag ka nasira yan, wala. Pagka hindi mo dinala sa service center, wala. Junk na. Ito nga, inayawan ng gumagawa eh. Kaya rin naman niyang gawin to, kaya lang siguro tinatamad na siyang gumawa kasi matagal talagang gawin to. Kaya ayun, sinauli sa may-ari at pinunta rito sa akin, pinatingnan kung kaya pa bang gawa ng paraan. Ayan na, sasauli na natin dito sa pinaka, ayusin ko lang yung aking camera. Ayan, ayan na siya. Sana nga okay na yung aking ginawa. Tingnan nga natin kung pumasok. Ayun, yung mga limit switch kasi ito eh. Screw natin. Ayan oh, pinasok ng ano eh, ipis eh. Kapag pinasok ng ipis yan, nagpo-proded siya eh. Kasi bihira lang naman tong gamitin eh. Yung unang ang pinagawa sa akin, hindi talaga raw nagamit, na-stuck lang. Ayan. Ito ang nagti-trigger sa kanya eh, itong relay na ito eh, para mag-on yung ating ano, transformer. Yan. Tapos dito sa taas, yan na siya, wala nang nakalimutan. Ayan. Ngayon ang gagawin natin ay pa-plug na natin. Tingnan natin kung gumagana na ba lahat ng pindutan. Plug na natin to. Grabe ba yung plug niya oh. Ayun, tumunog na siya. Pinuti natin isa-isa. Ayan, gumagana. Ayan, nagbabaser siya eh. Pagka nagbabaser yan, ibig sabihin gumagana. Yan. Ayan. Ayan ang sabi ng may-ari, hindi na raw gumagana yung ibang pindutan dito eh. Kaya hindi niya magamit. Ayan. Ngayon ang gagawin natin ay sasalangan natin ng tubig ng ito. Dito, titingnan natin kung umiinit ba. Hanap ako ng lagay ng tubig. Ayan na. Ayan na. Ito lang muna ang ilagay natin dito. Ayan. Tapos hindi ko kabisado mag-operate nito. Sambahan na lang natin. Ito express. Yan. 15 seconds. Start. Ayun. Umiikot na oh. Ayan. Umiikot na siya. Tapos nagbibilang na yung kanyang timer oh. Uli. O nag-end na. Ulitin natin uli. Tingnan nga pala natin kung uminit na ba yung tubig. Ay.
Ayan, maligam-gam na. Kasi 15 seconds lang siya eh. Ulitin natin kung talagang tatagal siya. Kung saan power level dito. Start natin. Hindi nag-start. Iba yata yung ano nito. Paano ba pag preset nito? Pero gumagana na ito eh. Teka, cancel natin. Dito kaya zero siya. Dagdagan natin ng time. Tagal yan ah. Ayan, tagal yan. Tingnan natin kung umusok na. Kaya patayin na lang natin. Ayan o. Ayan o, umiikot siya sa loob o. Ayan. Oh, namatay yung kuryente ko. Hindi kinaya ng power. Teka, ayusin lang natin. Hindi na kayanan ng circuit breaker ko. Kasi ang circuit breaker ko kasi 5 amperes lang. Talagang sinadya ko talaga yun para dito, pag nag-ayos ako dito, pagka nagkaroon ng problema ay magtitrip siya kagad. Hindi na masusunog yung ating ginagawa. Pero mataas kasi ang wattage nitong ating ubin eh. Kaya titingnan na lang natin. Pero okay na yun eh. Titingnan na lang natin kung umiinit na ba yun. Mainit na nga. Ayan oh. Pero hindi pa masyado, pero mainit na kasi namatay eh. Nag-ano kasi yung ating nag-trip yung ating breaker eh. Ayan na. Pero okay na ito. Saksak natin uli. Ayan, kapower na siya. Ayan. Ayan, ganun lang sa mga baguhan natin. Halimbawa, may na-encounter kayong, karamihan kasi sa mga ubin ngayon, ang keypad niya ay ganito na talaga yung mga push button na. Di kagaya nung araw, di pihit siya. Parang sa washing machine. Tapos, click, 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 click. Nagaganon-ganon lang yan. Tapos kung halimbawa, kung natuduhan mo sa pihit, medyo matagal siya huminto. May nakalagay naman doon kung ilang, ilang seconds o oras na. Di kagaya nito, dito ka, pipindot-pindot ka rito, kaya lang hindi naman tumatagal. Pero ngayon sigurado ko tatagal na ito. Matagal to bago magkaroon ng crude, at saka ito, pagka nasira ito ay madali lang palitan. Tatanggalin lang niya to, tapos papalitan ng switch. Hindi niya kailangan galing sa service center. Tapos dito naman sa niya, pinaka heater niya, yung sa high voltage niya, yung matawag nito, kalimutan ko na. Karamihang nasisira nito itong socket niya eh, nagkakaroon ng ground pagka hindi na umiinit. Kaya ang may nabibili sa online na pinaka-socket lang nito, pinapalitan lang to eh. Tapos kung wala naman kayong socket, kailangan pwede nyong palitan to ng isang buo ito. Tapos yung transformer naman niya ay hindi basta-basta ito nasusunog eh. Yung pinaka-transformer niya, tapos yung kapasitor niya. Kaya ang nasisira lang naman ito. Ngayon, dahil sa ito matibay na, sigurado ang susunod na masisira nito, itong kanyang pinaka-heater niya na high voltage. Ayun oh. Ayan lang, ganun nyo lang, at maraming salamat sa inyong panonood, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.